Okay, ngayon unbox natin itong Ecliva Motorcycle CarPlay para ito sa navigation screen kapalit ng ating phone, para hindi na natin ilalabas yung phone natin kapag nagra-ride. Supported pala ito ng Android Auto saka ng Apple CarPlay. IPS screen na rin siya, kaya maliwanag yung screen. Meron din siyang optional na front and rear camera, which is hindi na natin in-avail kasi meron na tayong dashcam, which is yung HP 5500 na install natin na nakaraan. Supported siya ng Bluetooth 5.0, ng Wi-Fi, CarPlay, and Android Auto. Meron din siyang 800 nits na brightness, and then 20 to 75 degrees Celsius yung kanyang working temperature. Yung model pala nito is yung M11.5. Okay, buksan na natin. Okay. Yun. So, una, yung ating instruction manual. Okay naman yung packaging niya. Ito yung unit pala. 5-inch display na ito. Okay. So yung unit pala na kinuha ko is yung quick release, para tatanggalin kapag nakapark yung motor. Iwas nakaw na rin. Supported din pala siya ng USB-C. Okay. Okay naman build quality. Hindi siya ganun kabigat, hindi rin siya ganun kagaan. Inside the box is yung kanyang mga wires. So yung wire niya is USB-C, and then yung para sa ground and positive, may kasama na siyang fuse. So kasama din yung mounting bracket. Meron tayong dalawang mounting bracket, handlebar type, saka yung isa para sa side mirror type, which is ito yung gagamitin ko. Okay, so install lang natin. So ito naman, pag-install, same lang din sa other accessory ng motor. So yung black is para sa ground, yung red sa accessory wire. So ganun lang din. Balik tayo after natin ma-install. So guys, ito, nakabit ko na pala. Na-setup ko na yung dashboard dito. So madali lang naman set yung ground sa negative, dim, tapos yung positive sa accessory wire. Tapos meron siyang quick release. So i-slide lang na ganyan. Then lock na yan, hindi na siya gagalaw. Tapos USB-C, removable yung binili ko, para kapag magpa-park pwede ko siya matanggal, hindi ko kailangang iwan sa parking. Kapag in-open ito itong susian, ignition, kusa na rin mag-open yung navigation device natin. Yan, tapos ko-connect na rin siya kusa sa Android Auto, since na setup ko na to. 800 nits brightness, visible naman. Ewan ko lang kung nakikita dyan sa camera. Ang kagandahan dito, yung sound nya pwede mo rin i-connect sa sa intercom ng helmet. Kaya yung yung direction maririnig mo sa intercom, or kung nagmo-music ka, pwede siya. Ngayon nagmo-music ako sabay ng Google Maps. No problem naman so far. Maganda naman.
Kagandahan nito, may music tayo. At the same time, meron tayong navigation system. Navigation screen, which is Google Maps. Pwede rin Waze. Ganda. Hindi pwede pang baha. Papasukin talaga. Ano yung masasabi ko sa Ecliva Motorcycle CarPlay? Una, yung build quality. Hindi naman siya mukhang mumurahin kahit na yung price point niya is nasa affordable price. So, that's a good thing. Kalawa, madali siyang ikabit. Dalawang wire lang yung kailangan nating i-connect sa power system ng motor natin. At USB-C na rin siya. So, napakadaling i-install. Pangatlo, automatic connection sa Apple CarPlay or Android Auto wirelessly. Kaya kahit ano yung phone mo, sigurado gagana dito. Ikaapat, yung touchscreen niya, responsive naman. Actually, kahit naka-gloves, wag lang sobrang kapal yung gloves, gumagana pa rin yung touchscreen niya. Kalima, yung navigation. Sa experience ko, wala naman siyang lag at responsive din yung navigation niya. Hindi ko rin na-experience na maputol yung connection ng Android Auto habang ginagamit. So, that's a good thing. Number 6, Spotify. Pwede rin YouTube Music. At pwedeng i-connect dun sa ating intercom ng ating mga helmets. Number 7, IP67 waterproof. Kahit umulan, hindi tayo kakabahan na baka masira yung device. Kasi, ano na siya, waterproof na siya. Ano naman yung cons? Siguro isa sa cons niya is yung peak brightness niya na 800 nits. Sa tanghaling tapat, medyo malabo na siya or hindi siya ganun ka-visible. Pero manageable naman. Kita pa rin naman. Pero mas maganda sana kung mas mataas yung brightness niya. Kahit 1000 nits man lang. Tapos yung mounting niya, medyo plasticky yung feel kumpara dun sa mga metal mount ng ibang devices. Siguro to cut the cost para mas mura yung item. Ngayon ang tanong ay, sulit ba yung Ecliva Motorcycle CarPlay? Para sa akin, syempre sulit. Lalo na kung mahilig tayong long ride at gusto nating mas organized, mas safe yung ating setup, less distraction, saka hindi na natin kailangang ilabas yung phone natin kapag tayo ay nagra-ride. Kung interested kayo, ilalagay ko yung link ng product sa description. Ganyan din sa comment section. So, yan wala yung aking review sa Ecliva Motorcycle CarPlay 5-inch display. See you again on the next video. Bye!